Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, Soto, nanindigan talaga sa kanyang sarili na talagang tila yata ayaw niyang ipatawag si Romualdez. No? At ito po, ibabalik yata itong balik Blue Ribbon Chairman itong si Lacson. No? Tapos, ang pag-uusapan din natin, etong si Soto, kung ano-ano talaga, alam mo, dami talagang kalokohan ng taong ito, no? Iba yung sinasabi niya dun sa ginagawa niya, 'di ba? Iba yung ipinapakita niya dun sa gusto nating makita, no? Hindi naman tayo pabor eh. Hindi naman tayo pabor dun sa gusto lang natin eh. Ang gusto lang naman natin isa, 'di ba? Yung mapanagot yung mastermind. Anak ng tete, parang lumalabas sa mga alipin ng mga to, yung mga followers ng mga to, ang sinisisi si Marcoleta, ni Senator Marcoleta, sila ay kay bubuti, di ba? O ngayon, ang alam ko, ang acting chairman ng Blue Ribbon, si Erwin, kung ano pa baga. Alam niyo yun? Hindi natin alam matagpuan sa si Erwin ngayon. Ikaw may kapangyarihan, SP ka. Tabagay, ginawa na naman bulagan itong Senate. Di ba? Ikaw ang SP. Ngayon, naisipan mo na naman ibalik si Lacson? Ano naisipan mo? Matapos umalis yung taas, tapos babalik na naman siya? Ano yung bulagaan? Kasi matunog kasi pangalan, kasi ito yan eh. Yung Erwin Tulfo, hindi malaman. Hindi malaman kung talaga siya ay seryoso sa Blue Ribbon. Hindi siya sigurado sa, ako na ba to? Kaya ko ba to? Hindi, yan ang akin nakikita. Kaya niya ba tong Blue Ribbon? Nagdadalawang isip, sabi niya sa Tagalog, kung ano pa baga. Di ba? Senate Soto? Ngayon, acting siya, ilalagay si, ayaw niya kasi mabakante Blue Ribbon eh. Kasi may mga matunog ito chori lang naman to pero hindi naman to, kita niyo naman eh. Marami may gusto kay Senator Marcoleta talaga mailagay sa Blue Ribbon. Kaso nga lang, gagawin lahat ng paraan neto na kung si Erwin di kinaya, maibalik si Lacson lang. Ayaw nga ng mama ng Blue Ribbon. Pilit niyang binabalik. Kasi nandun yung susi eh. Di ba? Hindi pwede ibalik si Senator Marcoleta Bakit? Marami mabubuko eh. Di ba? Ibig sabihin ito, basahin po natin itong pahayag po ng kakaiba talaga itong si Ping Lacson muling babalik bilang Blue Ribbon Chairman. Posibleng muling pamunuan ni Senator Ping Lacson ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee matapos iayag sa Senate President Tito Soto na karamihan umano ng mga senador ay gusto siyang bumalik bilang chairman. Karamihan daw. Kayo-kayo lang yan, mga pinklawan. Yung mga gusto bumalik siya. Pero yung taong bayan, ayaw siyang bumalik. Alam mo kung sino gusto bumalik ng taong bayan, sir? Hindi si Bendalo, hindi si Bendalo, si Senator Rodante Marcoleta. Ang gusto ng taong bayan. Gusto niyo magpa-survey kayo? Sige. May Facebook ka? Soto? Ping? Mag-post kayo, sabihin mo, pabor ba kayo? Ikaw, partida na, Ping Lacson. Ando na sa page mo, mag-post ka. Try mo. Sino gusto mo sa aming dalawa mga kababayan? Marcoleta o Ping Lacson? Ako. Page mo yun Tamo, iboboto Marcoleta, hindi ikaw. Kaya yung gustong ikaw lang, senador lang, ilan lang kayo dyan, 24 senador lang yan. Malamang ayaw sa'yo ng iba dyan. Ayaw ni Marcoleta sa'yo, ayaw ng sino man. Diba? Ibabalik ka na naman, matapos mong iniwan ang tungkulin mo, bakit ka babalik? Kasi naalaman mo si Romualdez may sakit. Di ba? At alam mo, pag may sakit, hindi na magpapatuloy. At walang karapatan mag-ipatawag kasi may sakit, may medical condition. Maaring yan ang script chorya ko Or kaya naman, kaya bumalik ka na dyan, dahil wala ka ng chance talagang matawag si Romualdez. Safe na kayong dalawa na talagang hindi malalaman ng tao na tuta kayo. Tama ba? Chorya ko lang yan. Bakit? Sinabi na itong school bukol, pati katuwiran mo parliamentary courtesy. Sabihin nyo kay Erwin Tulfo, pwede ba yung parliamentary courtesy? Bendalo? Anong sagot ng ombudsman? Yes, sir! Hindi ho ba? Anong kalukuhan naman to? Soto? Anong kalukuhan? Lacson, babalik bilang Blue Ribbon Chairman. Hopefully, ito, dito sa pangalawa na, paragraph. Hopefully, makatawag kami ng meeting very soon. Before end of the October. End of the October na naman. Narinig na namin ng September yan November na, magpapasko na, magbe-break na lahat. Po. Hopefully, makatawag kami ng meeting very soon. Before the end of October, and Blue Ribbon Chair. Karamihan kasama ko, majority gusto niyang bumalik Kayo lang yun, taong bayan. Ayaw sa inyo.
Come on, school bukol. Come on. Dito ka, punta kay Papa Romualdez mo. Karamihan kasama ko sa majority, gusto siya bumalik. Kayo lang yon, 24 kayo. Tanggalin mo si Marcoleta. Tanggalin mo si Amy. Tanggalin mo iba pa doon. Iilan lang kayo may gusto niyan. Di ba? Kayo lang yan. Yung mga pinklawan, banggitin nyo naman ang pangalan ni Bonjing. Banggitin nyo naman ang pangalan Romualdez. Bakit di nyo binabanggit? Kasi ayaw nyong lumugar kayo dun sa alanganin. Tama? Gusto nyo, lulugar kayo doon sa Dapana. Sino yung Dapana? Si Roa Duterte, Tatay Digong. Nakakulong na, Dapana. Yun ang gusto nyo pinupuruhan. Si Trilling, gustong kasuhan pa rin nyo si Bongo. Pati si Tatay Digong. Plunder ko, no, ganyan daw. Yung CLTG daw, ganyan, etc. Di ba? Ang tatapang nyo porket nakakulong na yung tao no? Pati si Sara, inaano nyo Di ba? Dito, banatan nyo naman yung alam nyong mastermind. Obvious naman tinuturo ni Chanco, ni Gutesa, lahat ng mga source tinuturo siya. Kayo mga pinklawan, play safe kayo. Bakit? Kaya play safe tong mga to, dahil isa lang naman palutungan ayaw nila madungi sa pagkatakbo nila sa 2028. Isa sa kanya tatakbo kasi mataas na posisyon. Ayaw nila madungi sa inyo. Kaya ngayon, medyo maglalaro sila. Di ba? Ngayon ito, painggan natin ito, mag-iitang ulo nyo, maghanda nyo mga ihanda nyo mga ihanda nyo yung mga gamot nyo pang high blood, pang metformin, pang ito. Dahil mapapainggan nyo naman ang isang school bukol na nagtapos sa One Ball University, walang iba, no other than si Tito Soto. Ito na po. Mapaganap yung GAA. Sige po, titignan natin yan. Okay, ngayon, dito po sa BICAM na ito, kasi doon sa Kamara, yung kumakatawan sa BICAM na minority, pinipili daw ng minority leader nila. So, yung pong mga bumoboto against the budget, walang position sa BICAM. Kasi po, ironically, doon, yung minority leader bumoboto pabor sa budget, no? So, parang iba ho ang kultura ngayon doon. So, diyan ba sa atin, diyan sa Senado, paano po ang pag-composition ng BICAM? Sinong pipili noong minority? Paano po? Ako, yung Senate President. Ako. Sa amin, ang nagde-designate. Kung sino ang de-designate ko, lahat ng Vice Chairman. May mga minority ron. Opo. Si Amy, nando doon. Sila Senator Cayetano, nando doon. Tsaka huwag sila mag-alala, kung ako sila, umattend sila. They might not have a vote, but they can be there because usapan nga natin, open Open sa public, open sa civil society. Pagkatapos hindi pwede yung minority ng Congress. Parang hindi naman ako payag doon. Ayan, sila, pwede silang umupo doon. Katulad ni Laila. Siya naman dating senador. Pwede siyang umupo sa amin Kung gusto niya baka wala lang voting. Baka wala lang voting dahil hindi siya officially member. Pero may boses yun. May boses yun. Ang tamis-tamis niya kaya, ang bango-bango na dilima sa kanya, no? Yan si Soto. Diba? Ang tamis-tamis sa kanila, no? Pwede yun, sabi niya, pwede yun. Lahat pwede, sabi niya, pwede yun. Lahat pwede sa kanya, SP siya Pwede naman yun, talaga pwede naman yun Pero yung simpleng pwede, hindi niya magawa, alin yun? Ipatawag si Romualdez. Hanggang ngayon, naninindigan siya. Mamaya maririnig nyo. May parliamentary, pag paninindigan niya pa rin yan, yung salita na yan ni Ping. Silang dalawang mag-best friend. Siguro, kaya minamadali niya si Ping Lacson, bumalik na talaga. Kasi si Erwin, di makokontrol yan Hindi na maasan na yan. Baka nga si Erwin off-cam baka nag-uusap yung mga yan Sir, di ko talaga kaya Blue Ribbon. Sample lang to, chorya ko lang. Hindi ko naman sinasabi pagbibintangan kayo Haka ko lang to maaring ito sinasabi ng Erwin. Sir, hindi ko talaga kaya Blue Ribbon sabi naman ng bugok na to. Upuan mo muna kaysa magbotohan yung mga pwede kasi alam ko pwede mag-motion ang mga senador na ibalik Lalo-lalo na discussion na ang invitation ngayon. Nanganganib na ang investigasyon ngayon. Bakit kanyo? Wala hanggang ngayon sikreto ang ICI Nasa kalagayang lihim pa rin ang ICI. So, kailangan lang lumabas ng taong bayan. Ano nangyayari? Lalabas na dapat, iboto na si Senator Marcoleta.
ibalik na sa Blue Ribbon para masimulan na. Kaso, wag mong bakantehan, Erwin, ha? Baka kasi maupuan, eh. Ibabalik ko si Soto, pipilitin ko. Kasi baka alam mo yun, aka ko lang yan. Pero may possibility, di ba, ganun nangyayari. Yeah? Pero, Tito Sen, ngayon, this time, ang BICAM... Ang bango-bango niyan, ang bango-bango nila dilima sa kanya, no? Lahat nagagawa niya ng paraan, no? Lahat nagagawa niya ng paraan. Pero yung patawag si Romualdez, hindi talaga. Hindi nyo gagawin sa Manila Golf. Hindi nyo gagawin sa Shangri-La o Manila Hotel. Ay, wala pang plano kung saan gagawin. Wala pang plano kung saan gagawin, pero either or, baka sa House lang yan, o dito sa Senate. Wag na kayong gumasta pa sa hotel, di ba? Hindi na. Oo. Oo. Unless baka gusto nilang sponsor na nasari galing sa bulsa nila. Sa mga proponents. So, pero hindi. Mas mabuti doon sa House. Malaki naman yung nila doon. Malaki naman yung yung mga committee rooms nila doon. Okay, sige. So, ito hong BICAM na ito, pwede kami pumunta. I mean, walang sikreto dito. Yan. Pwede, wala. Live streaming nga, open eh. Open lahat yan. Yun yung nilagay ko rin sa ako nag-amend doon, yung sa Senate. Lahat pwede kay school buko, lahat pwede. Si Romualdez lang hindi pwedeng ipatawag kasi may parliamentary. Tandaan niyo yan. Invitation lang. Pag hindi pumunta, okay lang. Yan si school bukol. Joint resolution, Senate and House. Yung joint resolution namin na pinasa, yung isang provision doon, ipinasok ko yung live streaming sa BICAM. Kahit na small BICAM pa. Sige, okay. Pagkatapos po ng BICAM na iyan, yung gagawin pong actual na BICAM report, hindi na pa pwedeng pakialaman ng mga tulisan yan? Hindi na pwede. Nakabantay na kami dyan. Okay. Hindi ko pipirmahan yan. Para yung nangyari dati, remember, 2018, papunta sa 2019 budget. Okay. Diba, nilikot nila after ng ratification, nilikot nila. 75 billion. Hindi ako pumayag. Hanggang sa nahuli pa tuloy yung 20 billion na nakatago nila. Naging 95 ngayon na bid. Paniwala ka dyan, wala namang alam sa batas to. Hindi ka kakarampot lang. Little knowledge, delikado yan. Okay, sige. Opo. Okay, sige. So, ito lang pong si Henry Alcantara, Bres Hernandez, JP Mendoza na humihingi po ng house arrest. Ano po ang disposition dito ng Senado? Ang hinihingi, release eh. Kasi dahil attend na naman daw sila eh. Wala akong natatanda ang house arrest yung nakalagay sa sulat nila. Kasi kung house arrest, ibig mo magpapadala pa kami ng mga usaad doon sa mga bahay nila. Okay. Kaya doon namang sosyal. Di ba? Ano naman sa amin yung release ang alam kong hinihiling nila at sila daw naman ay a-attend automatically pagka pinatawag sila. Napakahirap yata yun. Kaya hindi ko madesisyon ng mag-isa. So sabi ko, hintayin ko muna, magpo-Blue Ribbon meeting muna kami pagbalik ni Senator Erwin Tulfo who is now the chairman or the acting chairman. Yung acting chairman nyo na si Ben Dalo, nasan ba talaga yan? Pagdating daw ni Erwin, saka daw sila magmi-meeting. Tindi nito. Anong petsa na ba? 20, alam ko, asan ba nagbakasyon yung tao na yon? Biruin mo siya mismo nagsabi si Erwin Bendalo. Nung hindi dumalo yung unang patawag, yung unang Blue Ribbon Chairman si Rodante Marcoleta, kung naaalala nyo, meron isang pagkakataon doon kung saan may mga pinatawag sa unang meeting hindi dumalo, hindi dumating. Kagaya ng mga diskaya hindi dumalo. Anong binanggit niya? Anong binanggit ni Bendalo? Mas uunahin niyo pa ba ito? Sabi niya, mas uunahin niyo pa ba yung mga lakad niyo sa mga meeting niyo, sa mga kaysa dumalo dito sa mahalagang bagay na to? Ibig sabihin pala, mahalaga kay Bendalo ang pagdinig sa Blue Ribbon. Kaya yung mga hindi dumalo nakaraang unang-unang meeting ni Senator Rodante Marcoleta, galit na galit siya. Ngayon, wala ka? Yung bagay na nakita niya sa'yo, nakaraan sinabi mo na mahalaga, ito yung ginagawa mo na ngayon. Nawala ka ngayon, nasan ka ba? Asan ka ngayon? Acting chairman ka, wala ka? Kailan yung sisimulan yan, school bukol? Nagmamadaling mainam ang panahon. Nakikipag-unahan kami. Bakit? Malapit na naman ang baha, pagpapaalala na naman sa amin na talagang lahat ng dyan may mastermind. Totoo, tama, mali. Mga kababayan ko. Di ba? Si Bendalo nagsabi na kapag ang isang tao, pag pinatawag dyan, agaran pumunta dyan. Ngayon, nasan ba siya? Pakinggan nyo kung kailan date pa pupunta. Kailan date? October 14 to nangyari.
Ngayon, ano ba ngayon? 18? 19? October 14 to, 23 pala babalik si Bendalo. May pinapupos-puso pa. Hindi ba kayo makapag-meeting na wala si Bendalo? Ikaw ang SP? Mahalaga pinag-uusapan dito, sir. Paalala ko lang sa'yo. Ha? At pag-usapan muna namin sa meeting kung ano dapat ang gawin. Sapagkat kung paano kung biglang kakasuhan na sila ng DOJ at hindi na sila mahagilap, di masisisi pa kami. Sa ang galing-galing yung pagkakakontempt namin sa kanila, ang naging pabor sa ICI tsaka naging pabor sa DOJ at ngayon ay naging pabor sa Ombudsman. Wow, sige. Pag narinig ng Ombudsman yan, palakpakan ng Ombudsman, pinuri kami ni SP. Yan ang gusto namin, SP. DOJ, pabor sa DOJ, pabor sa ICI, pabor sa Ombudsman. Bakit mo binibigyan ng magandang treatment yung ICI na yan, pati yung mga yan? Ha? Sir school. Ha? Bakit ganon? Pabor daw sa ginawa nila na kinontempt yung mga yon. Di ba? Wala kaming pakialam, sir. Buuin nyo yung blue ribbon na yan, ha? Patunayan nyo sa taong bayan na may gagawin kayong investigasyon. Di ba yan ang binida nyo nakaraan nila Kiko Maching? Na pwede naman pala magkaroon ng independent investigation o panibagong investigasyon. Ha? Kayo mismo nag-alatag yan eh. Nung si Senator Dante Marcoleta pang kainitan nag-iimbestiga eh. Bakit ngayon hindi nyo mailatag? Bakit? Takot kayo sa ICI? Bakit? Alam nyo kung sino-sino bumuno? Ha? Bakit hindi kayo mag-imbestiga? Ibalik nyo, mag-imbestiga kayo yung sarili nyo na marinig ng tao. Hindi ba? Ngayon na, ang tagal na Sapagkat anytime nilang kailangan, pinapadala ko lang. Isang sulat ko lang sa OSAA. Papadala doon sa kanila, balik uli sa amin, may mga bantay. Opo. Kung nasa bahay yan, o nasa labas na yan, sa tingin mo ba, madaling kunin yan, pag naimbita yan? Delikado, lalo na kung may makakasuhan ng planter dyan. Opo. Tama naman yung naisip niya, kasi baka makatakas pa ngayon kung ilalatag na yung kaso sa kanya. No? Kaso nga lang, nakikinood na lang kayo. Audience na lang kayo dyan eh. Di ba? Pamukha kayo para kayo nasa bulagaan eh. Sir, nasa bulagaan pabubo kayo. Ha? Parang gano'n na nangyayari. Okay na ba yung sinasabi niya? Tama, baka makatakas sila Diskaya. Kailangan talaga palakpakan na contempt nila sa Senado. Kaya yung pagko-contempt nila sa Senado, yung mga resource person, Diskaya, Henry at iba pa, at least, anytime na tawagin ng DOJ, ng ICI, ng Ombudsman, nandiyan sila. Hindi sila makakatakas. Tama yon. Pero ang tanong, audience na lang kayo. Ha? Kami, nakikinig na lang kami kasi hindi pa namin alam kung ano nangyayari sa ICI. Baka kayo, nasa kapangyarihan kayo, alam nyo kung ano nangyayari sa ICI. Bakit? Ramon Tulfo nga eh. Alam nila kung ewan ko sabi nung Ramon Tulfo, may intel yata siya sa loob eh. Kayo pa kaya nasa kapangyarihan, nasa SP kayo? Wala kayo intel sa loob? Tanong ko lang Sa tingin mo ba, mahagila pa natin yan? Ayun Opo. Sige. Kaya medyo, sabi ko, tingin mo na, pag-usapan namin sa Blue Ribbon yan, yun ang sinabi ko sa kanila. Okay. Pinasabi ko. At saka yung Blue Ribbon, pag-uusapan pa namin yan pagdating ni Erwin di ba? Opo. Saka yung Blue Ribbon Saka yan no? Saka yung Blue Ribbon, pag-uusapan namin yan Kumbaga sa isang sentence ng pag-uusap, naisingit lang Naalala lang kung di pala naalala tong Blue Ribbon na may Blue Ribbon, kawawa pala taong bayan. Kaya nga tiyatawag ng makapangyarihang posisyon yan Sasabihin mo, yung Blue Ribbon niyayan mo lang yan? School? Di ba? Niyayan lang. Yung Blue Ribbon pag-uusapan pa natin yan Pag-uusapan pa lang pala. Nung umupo si Senator Marcoleta, hindi namin nakitaan ng ganyan pag-uusap. On hands siya, on the spot. Ngayon, hihintay niyo pa si Bendalo na bumalik. Di ba? Kakatawa talaga itong mga to. Di ba? Ito, painggan nyo. Mag-iinit ang ulo nyo sa mga susunod na maririnig nyo. Mag-abang kayo. Kung yung dosage nyo, doblehin nyo na. Dahil high blood kayo sa maririnig nyo at mapapakinggan nyo. Wala po talaga litrato kasi nasa telepono siya. Yes, so kumbaga status quo tayo muna ngayon sa tatlong ito, dyan lang tayo muna sa Senado, and then subject pa ito for deliberation. Kailan ba ang balik po ng acting chairman ng Blue Ribbon? At kailan babalik ang prinsipe para makakain na kami at maibsan na ang aming galit? Please, ibalik nyo na. I-target date na ba sa Blue Ribbon Committee hearing? Pagdating niya, within the following day, ang alam ko, 24, dito siya. Ang alam niya lang, 24. Sa 24 pa pala ibabalik yung Blue Ribbon. Andyan na si Bagyong Ramil.
Bakit? Wala namang mangyayari pag nandiyan si Bagyo Ramil eh. Merong mangyayari pag nandiyan si Bagyo. Magpapaalala na naman sa amin. Muling sasariwa na naman sa amin mga puso. Yung mga pinaggagawa ng mga amo dyan. Okay, sige po. So looking forward po kami dyan. Opo, so yan po, magpapatuloy ang Blue Ribbon Committee hearing on the issue. Oo. Tsaka maraming iba pang ano. Siya mismo nagsasabi sa akin sa telepono eh. Sabi ni Erwin eh. Ang dami pala dyan sa South. Sabi niya sa Visayas, Mindanao. Sabi niya marami palang ganyan. Visayas, Mindanao na naman yung target. Bulacan yung baha! Diyos ko po! Bulacan yung baha. Ang dami po pala dyan sa Mindanao. Ano ka ba? Ginawa nyo namang bulagaan yan. Sa bagay, malay mo naman meron talagang may nakita si Bendalo na makikita sa Visayas saka sa Mindanao. Pagbigyan natin muna. Yan, meron daw mga nagre-report sa kanya ngayon. Sige. Aba, mabuti ka ako. Tuloy natin sa hearing ng committee. Okay. Sir, nasaan na po itong si Roberto Bernardo? Ayun, teka mo na. Naka-contempt pa sa amin yun. I'm sorry, teka. Parang hindi. Hindi. Sa DOJ yan. Okay. Sa DOJ. Opo. Wala sa amin. Opo. Di ho ba nagsumiti ito ng affidavit sa Blue Ribbon Committee? Opo. Nag-submit. Opo. Kapag ito ba ay nagkaroon ng either supplemental affidavit o pagbabago ng statement, dapat well-informed kayo? May copy. Well, not necessarily. Siguro. Not necessarily. Pwede. Dapat kung papatawag namin siya at meron siyang supplemental affidavit, dapat bibigyan kami ng kopya. Pero I'm sure kung meron na, DOJ may hawak. Okay, opo. Nasa si Gutesa ngayon? Yun ang hindi namin maalaman talagang. Yun hindi namin malaman. Talagang superlative eh. Yun ang hindi namin malaman. Talagang pag may kinalaman si Marcoleta, talagang Talagang ganadong-ganado to si Bukol eh. Yung hilo ang DOJ doon kasi pagkatapos nung nag-testify sa Senate, sabi niya sa affidavit niya, he's fearing for his security, safety, kaya di ba, kaya siya lumapit, di ba? Well, marami siyang masyadong alam. Okay. Ngayon, nung nandoon na, ang sabi niya, hindi rin niya kailangan dahil sinasabi sa kanya niya, sige, we will take you into protective custody. Ano bang pakialam mo kung halimbawa sa letter niya, statement niya, na sinabi niya po protektahan siya? Gusto niyang protektahan siya. Ano bang pakialam mo nagbago utak ng tao pagdating ng huli na, hindi ko na pala kailangan. Malay mo, may nag-text sa kanya. O kaya, si Mike Defensor, tao siya, kinuha siya. Marines yun. Malay mo, tinawagan siya ng mga Marines. Sir, wag mo na kami na po protekta sa'yo. Pwedeng gano'n, ang pakialam mo. Diba? Wala kang pakialam doon. Sa kanya ni Senator. Ang binago, hindi naman yung kwento eh. Ang binago yung yung pagkakasabi na ng gusto niya, protective eh. At hindi niya na kailangan yun eh. Secretary Remulla, ang sabi niya, hindi ko kailangan, Marines ako. Di ba? Tapang niya eh. Pakialam mo. Pero sabi sa kanya ni Secretary Remulla. Kasi yun, Marines yun, may may ganun yun. Matapang yun. Ewan ko lang sa'yo, kung kapapaikot mo ng ruleta yan eh, sa bulagaan yata eh. Sige, matend ka bukas pumunta ka sa DOJ bukas at 9:30 ng umaga, sabi gano'n. Kinabukasan, 10:30, tumatawag sa akin Secretary Remulla, tinatanong sa akin, nasaan na yung testigo niya? Abay, sabi ko, hindi ko alam. Wala namang, hindi namin hawak yun. Sabi ko, yun eh, baga sa sariling walk-in yun eh. Hindi na sumipot eh. Walang alam yan. At hindi na mahagilap. Alam mo tamo. Hindi daw mahagilap. Bakit? Hinahanap nyo ba? Huwag kang gagamit ng terminong mahagilap. Ibig sabihin, pag nahagilap, pinaghahanap. Wala kayo noon, hindi kayo naghahanap, sir. Kaya huwag kayo magpapanggit ng madayang word na pinaghahanap. Ano pinaghahanap? Wala naghahanap doon, sir. Naghihintay lang pumunta yon. At hinala ng iba, kaya di pupunta yon kasi kayo nadyadyaan nakaupo. Pag siguro, sorry ako, pag nakaupo na bumalik si Senator Rodante Marcoleta kung sakali man, saka lang lilitaw yun. Kasi bakit? Yun na nga Senator Rodante Marcoleta, pinalitan nyo eh. Yung tiyangko eh.
na nakaupo sa posisyon ng gobyerno, hindi nyo pinakikinggan ipa-dismiss ang passport cancel ang passport, ayaw di ba? Pero tanungin mo si Palengkera na Malacanang spokesperson, sasabihin na naman, ang Pangulo nagtatrabaho, di ba? Yun na naman sagot niya. Ako matatanungin doon, tatanungin ko yun bakit ayaw i-cancela ng Pangulo yung passport? Siya may kapangyarihan. Walang kinalaman ng Pangulo diyan. Ang Pangulo nagtatrabaho? Ganyan yan. Kaya ikaw, Soto, lumugar ka. May panawagan nga sa kanya na pumunta doon, kumontak man lang sa DOJ. Wala Diskarte yan. Ayaw nila siguro, sorry ako lang. Kaya hindi pumunta si Gutesa, baka anong gawin dyan o ano man, maiba yung etc. Mas maganda na hindi pumunta yan, hindi kayo pagkatiwalaan. So as far as you're concerned, hindi nyo alam ang whereabouts itong taong ito ngayon. Hindi. Okay. Opo, sige. Tito Sen, yung pong imbitasyon kay former Speaker Romualdez, kumusta po? Chucho! Wala pang pinapadala officially. Plano lang ng committee na imbitahan si Saldi, si former Speaker Martin Romualdez. Plano pala yata. Plano na, yata pa. Nakantake mo naman. Diba? Pag sa iba, sigurado na Ay, sigurado yan. Pag si Saldi sa si Romualdez, plano pa yata. Yun na mahirap. Yung plano, mahirap matuloy yung yata. Anak ng teting ka talaga. Diba? Obvious na sa pananalita pala. Buti nandito ako. Mauhuli ko yung mga salita, mga paragraph na binibitawan nyo. Meron pang ilan plano yata pero wala pang official na invitation. Plano yata. Magpaplano pala sa may yata pa. Dapat, plano namin. Eto, ganito, sa lalong madaling panahon. Yun ang gusto namin marinig. Di ba? Paikutin ng roleta. Next! Yung kay Saldi ko, pag hindi umaten, pwedeng sumpina. Yes. Pag hindi umaten sa sumpina, may warrant of arrest sa amin. Nox, warrant of arrest? Makukulong. Wow. Okay. Si Saldi yun. Kasi alam niyo hindi uuwi si Saldi. Hindi niya mapauwi. Taong bayan na nga nagsasabi. Toby Chanko na nga nagsasabi. Taong bayan na katutok sa mga comment section. Libo-libo. Nagko-comment pauwi na. Kapag power ng presidente naman. Utusan na. Dapat utusan pauwiin. Wala nga Siyempre, kasi na lang sabihin mo na susumpinan namin, kakasuhan namin yan. Kasi alam mo naman, kahit isumpinan, hindi uuwi yun Di ba? Eto, si Martin babanggitin. Tingnan mo katwira. Handaan nyo ng mga pain reliever nyo. Isko po, mga biogesic, etc. Basta, tingnan nyo, handaan nyo na, inumin nyo na yan. Gagamit yun ng DFA. Di ba? Kay Speaker, kay Congressman Martin, imbitasyon. Yun. Pag hindi nagpunta, wala kami gagawa dahil may interparliamentary courtesy. Interparliamentary courtesy, wala kaming magagawa. Wow! Invitation! Parang birthday, no? Uy, imbitahan kita, punta ka, Ay, hindi ako po pwede. Okay lang. Sige, sa susunod na lang, hindi ka pwede. Sayang naman. Ito, may invitation ako for Romualdez. Happy birthday. Birthday ko kasi. Imbitahan kita. Hindi ako makakapunta. May meeting ako. Ay, ganun. Naknantiting ka talaga. Kami na tinatawag. Kaya katulad din nila, pag may inimbita sila sa aming senador at ayaw pumunta, hindi namin mapipilit. Biruin mo. Pinaghihinala ang mastermind allegedly. Invitation. Sa tingin mo pupunta yan? Pupunta yan. Yung ICI pupunta kasi nakasikreto yung pag-uusap. Aminin. Sa tingin mo sa Blue Ribbon, saka yung ICI na yan, anong kapangyarihan yan? Tingnan mo hindi ko alam allegedly. Tama ba sinabi ko? Yung Diskaya nag-walk out. Biruin mo, parang meeting lang na pag na-bad trip ka, walk out kami. Ang Senado, hindi ka pwede magaganyan. May power ang Senado. Yan ba ipinamumuka sa inyo, sir? Maybe sabihin pala, mas mataas pa sa inyo ang ICI na kayo dapat mag-imbestiga dyan?
Sige nga, sir. Naks naman, sir. Naks naman. Kahit sa katwiran, sir, wala talaga. Ang layo, sir. Ang layo kayong dalawa ni Ping. Ang layo. Totoo lang. Pero kayo ba, di ba napag-usapan yan during the last deliberation nga, no, na imbitahan. So, kayo ho ba personally ay nakausap na nitong si Mr. Romualdez para pag-usapan yung imbitasyon na yon para wala na pong issue at payagan siyang magkaroon na lang po ng kanyang presence? O, tama. Ang ganda ng tanong ni Ted Pailo na, ikaw ba nakausap mo ng personal na imbitan lang? Kahit huwag na letter eh. Telepono na, tinatawagan ka, di ba? Sabi mo nakaraan, tinawagan ako ni speaker eh. Di ba nakaraan? Pwede palang tawagan ka. So, pwede pala kung tatawagan ka. Ano? Pwede bang imbitasyon ka namin? Sasabihin kayo ni Soto, painggan nyo. Painggan nyo. Hindi. Wala akong nakakausap sa kanila except si Speaker Boji. Wala eh. Wala akong nakausap sa kanila. Sipin mo yon, antindi mo! Di ba? Antindi mo! Sino pala mag-iimbita dyan? Kami? Sino gusto mag-imbita dyan kay Romualdez? Sige nga! Congress! Ikaw yung mula sa taas na posisyon eh. Sir naman! Halata ka na eh. Huwag mo naman makipaikutin, sir. Huwag mo naman makipaikutin parang ruleta na pinapaikot sa bulagaan. Di ba? Sa may bulagan may ruleta doon. Huwag mo naman makipaikutin parang ganun. Kung matapat sa gusto mo, gusto mo. Minsan naman yung matapat sa gusto mo, yung gusto naman namin. Ano ba yung gusto namin? Ayaw ka namin dyan. Yun ang gusto namin. Ang huli naming pagkausap nila Speaker Boji was Daleda. Huwag mo lang pasilin yan. Yaman yan. Dito tayo kay painggan natin, tuloy natin kay Senator Marcoleta to. Nakantete, painggan yan. Painggan nyo to si Senator Marcoleta. Para malaman naman utak ng mga loyalista dyan. Bakit ikaw nakapaglista ka? Oo. O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, Opo, yung wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Oo. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Tututol si Soto dyan. Alam mo naman yung pag puti ka, Marcoleta, itim yun. Kapag itim ka, puti yun. Tututol siya dyan. Ng katawagan. Simulan na natin ngayon sa 2026. Kasi malaking bagay yan eh. Yung Romualdez, si patawag, hindi magawa. Yan pa kaya patanggal yung insertion. Tututol sila dyan. Maniwala po kayo sa akin, Senator Marcoleta. Ganyan mga katutuso yung mga yan. Oo. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan, wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. So ibig sabihin po nun, di wala na yung allotment, allocable, mga ganun. Kung ano man yung katawagan, kung may allocable, kung merong leadership, kung ano-ano. Ang program mo, halimbawa, wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun para lang maging transparent, para ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-away, walang nagsisintimiento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan ay tungkol sa insertion eh. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata ka, kayo magkakapatid, nag-aaway-away din kayo eh. Opo naman, hindi maiwasan yan. Kamukha nun. Meron kaming maliit na bola. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan. Para wala na kayong pag-awayan. Tinago niya. Wala na kaming pag-awayan ngayon. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan. Tanggalin na yan. Wala nang. Alisin na yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertion sa yun. Para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Teka, kung walang insertion, paano mangyayari? Kung ano yung NEP, yun na yun? Hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag yun nga yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaaral lang lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. Ayusin na lang yun eh. Paano ho? Ayusin na lang. Pinakamaganda nga siguro eh. Magbawas pa tayo doon. Bawasan pa natin. Halimbawa, 6.7. Yan ang walang utak si School Bukol, pati si Boy Tago. Walang utak yung mga yan. Pati si Bendalo. Yung gantong klase, wala sila. Wala sila niyan. Wala sila may ambag niya sa Senado. Ambag na nila dyan, perwisyo. Itago yung katotohanan ng mastermind.
nakasaksak pala doon yung alokabol at saka yung ano eh. Sabi niyo nga po, cholesterol yun eh. Hindi Oo, mo kailangan kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, Opo. lahat ng mantika niya. Tignan na natin lahat. Oo. Oo, halimbawa yung 6.7, Jen. Opo. Magalis tayo ng 1 trillion. 5.7. Oh. Wala namang nawala kasi taba lang ang inalis natin eh. Oo nga, no? Yung allotment lang, sino, ano Wala naman tayong vitamin ang inalis ah. Oo. Ang inalis natin, kolesterol. Nako, teka. Pero ipapanukala niyo yan sa kasama niyo sa Senado, papayag kayo sila dyan. Pinapanukala ko. Mas maganda Hindi siguro. papayag yan, sir. Hindi papayag yung mga yan, maniwala kayo, sir. KGM mga yan eh. Ganyan yung mga kalulupit, lalo na yung mga pinklawan. May sariling interest sa pagtakbo sa 2028, di papayag yan. Kasi baka pumayag yan, sir, pumayag yan sa gusto mo, popogi ka dyan, sir. Baka maging kalaban ka nila. Matakot siya, baka maging vice president ka. Bagay na takot sila. Hindi sila takot sa taong bayan, sir. Takot sila mawala ng posisyon, sir. Bakit ka mo? Ang ganito mo lang po muna tayo, no? Basta sinasabi po natin, magiging yata blue ribbon itong si Ping Lacson. Nako, wala na nga nangyari sa umpisa mo, babalik ka pa. Di ba? Wala na nga nangyari. Yung Erwin acting eh. Ano nangyari? Overacting. Di ba? Ano nangyari? Nasa na siya? Nasa na kayo? Di ba? No. O sige po. Ito po ay maraming hanggang dito lang po tayo.